Matapos mapabagsak ng mga rebelde ang rehimen ni Bashar al-Assad sa Damascus, Syria, agad nagbitaw ng mensahe ang leader ng mga rebelde na si Abu Mohammed al-Julani para sa Supreme Leader ng Iran at sinabing tapos na ang pangingialam ng Iran sa kanilang bansa, kasabay ang pagtatapos ng diktadorya ng malapit na alay ng Iran na si al-Assad. Sa kabilang banda naman ay walang humpay ang pambobomba ng Israel sa maraming lokasyon sa loob ng Syria na may kinalaman sa Syrian military at mga armas nito. Ganon din ang US laban naman sa mga sinasabi nilang puwersang may dalang banta sa kanilang mga personnel at interes sa naturang bansa. Kaya ang tanong, ito na nga kaya ang katapusan ng impluensya ng Iran sa loob ng Syria at mas lalo na kayang babagsak ang Hezbollah dahil mas mahihirapan ng mag-supply ang Iran ng armas at pondo sa kanila na dati ay malaya nilang nagagawa sa pamamagitan ng Syria sa basbas ni al-Assad? Bakit biglang binomba ng Israel ang mga Air Force at Navy facility ng Syrian Army? Ganon din ang ginagawang pambobomba ng mga Amerikano sa northern part ng Syria. Totoo ba ang balitang may inagaw ang Israel na bagong teritoryo sa loob ng Syria at sinamantala nila ang kawalan ng gobyerno upang gawin ito? Yan ang tatalakayin natin ngayon dito lang sa Mr. Goodbye! Ilang oras lamang matapos nilang tuluyang ma-take over ang buong syudad ng Damascus at matapos umalis si dating Syrian President Bashar al-Assad papuntang Russia. Isang masigabong palakpakan ang natanggap ni HTS rebel leader Abu Mohammed al-Julani habang papasok siya sa makasaysayang Umayyad Mosque sa pusod ng Damascus, Syria. At mas lalong lumakas ang sigawan nang magsalita ang naturang leader sa gitna ng moske at sinabing ang kanilang tagumpay ay tagumpay din ng buong Islamic nation ng Syria. Ayon pa sa kanya na ito na raw ang umpisa ng malinis na Syria mula sa dumi at paghihirap na dulot ng Assad regime at kasabay nito ay ang pagsabi na tapos na ang ambisyon ng Iran sa kanyang bansa na ginawa itong lugar upang mapalawig ang kanilang impluensya at ipakalat ang kanilang idealismo. Kasama na rito ang panghihimasok din ng Hezbollah laban sa kanila sa ilang beses nilang pagtatangkang patumbahin ng gobyerno ni Assad simula pa noong 2011. Maalalang hindi lamang ito ang unang pagkakataon na nagkaroon ng malakihang civil war sa bansa laban sa Assad regime. Ngunit ang mga pagtatangkang ito ay mabilis lamang pinuksa dahil sa tulong ng Russia, Iran at Hezbollah at nauwi lamang sa kapalpakan ng mga pag-aaklas na isinagawa rin ng HTS sa tulong ng ibang armadong grupo. Kaya marami ang natuwa sa walang takot na mensahe ni al-Julani sa Iran at ang pagsabi na hindi na magagamit ng Iran ang Syria bilang imbakan ng armas, missiles at daanan ng pondo upang maipahatid sa Hezbollah sa Lebanon at maging sasangay ng Hezbollah sa Syria ang tulong ng Iran. Dahil dito ay naglabas rin ng pahayag ang Supreme Leader ng Iran na si Ayatollah Ali Khamenei mula sa kanyang speech sa Tehran, Iran at sinabing hindi magiging hadlang sa paglakas ng Axis of Resistance ang pagbagsak ng gobyerno ni Bashar al-Assad. Ang tinuturing niyang Axis of Resistance ay ang grupo o movement na kumukontra sa Israel at Western influence sa buong Middle East. Agad niyang sinabi na walang dudang pakanaan ng US at ng Zionist regime ng Israel ang lahat ng ito. Ganon din ang pagtulong ng isang kapitbahay dahil sa kanyang sariling interes. Marami ang naniniwala na ang ibig sabihin ni Khamenei sa kapitbahay ay ang bansang Turkey na pinaniniwala ang isa sa pinakamalaking supporter ng grupong HTS na pinamumunuan ni al-Julani. Dagdag pa ni Khamenei na maagang winarningan ng Iranian Intelligence Agency ang pamunuan ni al-Assad sa posibilidad ng organized attacks mula sa mga rebelde. Ngunit isinawalang bahala lamang ito ng naturang opisyal. Bilang patunay na mahalaga ang Syria sa Iran, ay ilang beses nitong pinadala ang sarili nilang Iran's Revolutionary Guards Corps upang sumaklolo sa Syria. Subalit hindi nila ito nagawa sa pagkakataong ito dahil sila man ay marami ring kinakaharap na hamon sa kanilang seguridad. Kasama na riyan ang kanilang matagal ng girian laban sa Israel at ang pagkapilay ng numero 1 nilang proxy group na Hezbollah. Sinubukan pa ng Iran na ipadala ang kanilang mga alay na armadong grupo mula Afghanistan at Iraq. Subalit huli na ang lahat dahil sa bilis ng pag-abante ng mga rebelde. Nadulot na rin ng kawalang resistance mula sa Syrian military. Hanggang sa marating nila ang Damascus ay walang nagawa ang Iran. Pati din ang pambobomba ng Russian fighter jets upang harangin ng mga rebelde na makamit ang kanilang ultimate goal na mapalayas si al-Assad mula sa Damascus. Ayon sa mga eksperto, tunay ngang malaking kawalan sa Iran ang pagkawala nila ng kontrol sa Syria. Dati ay may basbas lahat ni al-Assad ang mga aktibidades ng Iran sa loob ng bansa upang maisulong ang kanilang laban kontra Israel at sa Western influence kagaya ng Amerika.
Hindi tulad ng dati, may kahirapan na di umano ang daloy ng armas ng Iran papunta sa kanilang mga proxy group tulad ng Hezbollah at Hamas, ayon sa mga eksperto. Kaya hindi lamang ang Iran, kundi pati na rin ang Hezbollah at Hamas ay lubos na apektado sa pagbagsak ng Assad regime. Subalit marami ang naniniwala at umaasa na magiging umpisa lamang ito ng pagbabago, lalo na sa kasarinlan ng mga sibilyan sa Syria na matagal na rin gustong magwakas ang di umano'y mapang-aping rehimen ni Al-Assad. Sa katunayan ay natuklasan pa ng mga rebelde ang mga underground prison at Bartolina na may kumpul-kumpul na preso na nagsisiksikan sa isang maliit na sementong kwarto na halos walang tubig at makakain. Ganun din ang mga katawan ng mga dating revolusyonaryo na nawala na lamang bigla. Nahanap din nila ang mga dugoang lubid at mga kadena na may bakas pa ng pagpapahirap sa mga preso ng Bartolina sa ilalim ng palasyo ni Al-Assad. Matatanda ang naakusahan ang pamunuan ni Bashar al-Assad na gumamit ng chemical weapons laban sa mga sibilyan at rebelding nagtangkang mag-aklas sa kanyang gobyerno noong 2013. Kaya sa kanyang pag-alis ay may plano ng mag-conduct ng paglilinis ang isang ahensya ng UN sa mga chemical weapon na pinaniniwalaang nakaimbak pa sa ibang military facilities sa Syria. Ang Israel naman ay binomba na rin ang isang malaking planta malapit sa Damascus na ayon sa kanila ay chemical weapons factory at ayaw di umuno ng Israel na mapasakamay ito ng mga rebelde. Kaya lubos na ikinatuwa ni US President Joe Biden at ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang nangyayari sa Syria. Ayon pa kay Biden, malaking faktor ang gera sa Ukraine at ang pagkapilay ng Hezbollah kaya nagtagumpay ang mga rebel group sa kanilang mithiin. Dahil dito, ayon pa sa US President, ay sulit di umano ang suportang binigay nila sa kampanya ng Israel kontra Iran at Hezbollah, ganun din ang gera ng Ukraine laban sa Russia. Labis na natuwa ang Pangulo dahil nangyari ang mga ito bago pa siya bumaba sa kanyang posisyon sa pagkahalal muli ni Donald Trump sa January sa susunod na taon. Ang Israel naman sa kabilang banda ay tinatayang 400 times nag-conduct ng airstrike sa loob ng Syria simula nang umalis si Al-Assad sa bansa. Na ayon sa kanila ay upang sirain ang natitirang assets ng Syrian military na naiwan pa upang hindi ito magamit ng mga rebelde na baka kinalaunan din ay gamitin laban sa kanila. Kasama sa mga tinarget ng Israel bukod sa nabanggit na chemical weapons factory ay ang pinakamalaking airbase ng Syrian Air Force na ikinasira ng halos lahat ng kanilang mga eroplano at helicopter. Ganon din ang Navy base na matatagpuan sa Latakia, Syria kung saan 15 Syrian Navy ships ang pinalubog ng mga bomba mula sa Israeli fighter jets. Pati ang imbaka ng armas at missiles, ganun din ang air defense system ng Syrian Army sa Damascus, Tartus, Homs at Palmyra ay hindi rin pinalagpas ng Israeli Air Force. Sa isang pahayag ni IDF Defense Minister Israel Katz, isang malaking tagumpay di umano ang operasyon ng kanilang Air Force. Bukod dito ay pumasok din ang Israel sa Golan Heights na mariing kinundinan ng UN dahil bahagi ito ng Syria at na-designate ito bilang isang lugar na bawal pasukan ng sinumang militar kahit mula sa Israel at Syria. Dahil dito ay maraming lumabas na balita na sinamantala di umano ng Israel ang kawalan ng gobyerno ng Syria upang magpalawig ng kanilang teritoryo. Ngunit hindi naman daw ito totoo ayon sa Israel at ginawa lamang nila ito upang lumikha ng buffer zone at masigurado na walang rebel forces na gagamitin ang pagkakataong ito na maghasik ng lagim sa Israel. Sa isang video statement, sinabi ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na handa raw ang kanilang panig na mag-offer ng kapayapaan at kooperasyon sa bagong pamunuan ng Syria kung ito ay kanilang nanaising makipagtulungan din sa Israel tungo sa kapayapaan sa buong rehiyon. Pero sa oras daw na hinayaan muli ng Syria na umusbong ang impluensya ng Iran sa bansa, ay hindi magdadalawang isip ang Israel na sila ay maging kaaway at sa puntong ito ay handa ang Israel na gumamit ng puwersa laban sa kanila. Pero ayon sa kalaban sa politika ni Netanyahu na si Benny Gantz, pagkakataon na raw ito upang makagawa ng kasaysayan ng Israel sa pakikipag-alyansa sa mga paksyon sa Syria tulad ng mga Druze, Kurds, HTC at SDF na suportado ng US. Sa mahabang panahon ay naging kalaban ng Israel ang Syria pero oras na di umano na maiba ang kwento at maging alay naman nila ang kapitbahay na bansa. Habang nag-uumpisa ang Syria sa panibagong yugto ng kanilang gobyerno, inappoint ng rebel groups si Mohammed al-Bashir bilang Prime Minister upang pamunuan ang transitional government ng bansa hanggang Marso sa susunod na taon. Si al-Bashir ay isang inhinyero na may karanasan sa politika dahil pinuno siya ng tinatawag sa Syria na salvation government sa mga lugar na kontrolado ng mga rebelde at hindi saklaw sa kapangyarihan ni dating President Bashar al-Assad.
Kaya sa ngayon ay hindi lamang mga probinsya ang pamumunuan ni al-Bashir, kundi isang buong bansa na bagamat nawalan ng isang diktador ay nahahati pa rin sa iba't ibang armed groups at iba't ibang relihiyon na kumokontrol sa iba't ibang lugar at sinusuportahan ng iba't ibang bansa kagaya ng Turkey at US. Ang US naman sa kabilang banda ay kilalang matagal nang may presensya sa loob ng Syria simula pa noong 2014 sa pag-usbong ng grupong ISIS at Al-Qaeda. Dahil dito ay nagtayo na sila ng ilang mga kampo sa loob ng bansa at nakipagtulungan sa Kurdish armed group na Syrian Democratic Forces na matinding kalaban ng ISIS at kontrolado ang tinatayang 40% ng northern at eastern part ng Syria. Dahil dito, mananatili ang presensya ng US sa loob ng bansa maging sino man ang mamumuno ayon sa mga eksperto. Ayon naman sa US ay kailangan nila ang mga base militar at presensya sa Syria upang maipagpatuloy ang pagkikipaglaban nila sa mga nabanggit na grupo. Bagamat hindi na kasing dami dati ang bilang ng kanilang mga sundalo at gamit na tinatayang nasa 900 na lamang na personnel. Tulad ng Israel, nag-conduct rin ng US ng sarili nilang airstrikes nito mga nakaraang araw na ayon sa kanila ay tugon sa muling pagiging aktibo ng mga galamay ng ISIS na maaaring maging banta sa kanilang mga personnel at assets sa loob ng bansa. Umabot di umano sa 75 targets ang binomba ng US gamit ang kanilang B-52 bombers, F-15 fighters at A-10 Warthogs. At ito ay kinabilangan ng mga leader ng ISIS pati mga kampo at operatiba ng grupo na nakitaan nila ng motibong samantalahin ang kawalan ng gobyerno sa Syria ngayon. Nagpahayag na din ng suporta ang maraming bansa sa bagong yugto ng gobyerno ng Syria. Ang UK at Germany ay nagpahayag na maaari nilang tanggalin ang label na terorista sa grupong HTS sa pamumuno ni al-Jolani sa oras na maging maayos sa mga ito sa pamamahala sa bagong gobyerno ng Syria. Ganon din ang pag-iwas nito sa mga mararahas na gawain laban sa mga mamamayan ng bansa. Ang Turkey na siyang sinasabing numero 1 supporter ng HTS ay nagsabing ito na ang pagkakataon ng bansa na ayusin ang kanilang kinabukasan sa kamay mismo ng sarili nilang mga mamamayan matapos ang ilang dekadang kawalan ng boses at karapatan dahil sa diktadorya ng mag-amang al-Assad ng halos 50 taon. Ang Iraq naman kung saan nanggaling ang Iran-backed fighters na pumasok sa Syria sa kainitan ng civil war upang ipagtanggol si al-Assad ay nagsabi na handa silang makipagdialogo upang makamtan ng matiwasay na relasyon sa kanilang kapitbahay na bansa. Ang hari ng Jordan na si King Abdullah na sinuportahan ng ibang rebel groups ay nagsabi na sana ay iwasan na ng mga rebelde ang mga aktibidad na magiging sanhi ng kaguluhan. Ang European Union naman ay nagpahayag ng positibong reaksyon sa nangyayari sa Syria at nagsabing sana ay maging hudyat na ito ng pag-uwi ng maraming Syrian refugees na nasa Europa upang muling makita at manirahan ng tahimik ang kanilang inang bayan. Kaya natatakot na ngayon ang ibang Syrians na nasa Europa na baka gawin itong dahilan ng mga bansa na sila ay puwersahang pauwiin. Tulad sa Austria na iniutos na ng kanilang gobyerno na umpisahan na ang pagpapauwi sa mga Syriano na wala pang citizenship sa kanilang bansa, lalo na yung mga gumawa ng krimen. Sa ngayon, nananawagan si HTS leader Abu Mohammed al-Jolani na magkaisa ang mga armadong grupo sa Syria, ibaba ang kanilang mga armas at makipagtulungan sa bagong gobyerno dahil ito lamang di umano ang paraan na muling makamtan ng Syria ang kaunlaran at kapayapaan. Ngunit ayon sa mga eksperto, tila mahirap itong mangyari sa kasalukuyang sitwasyon kung saan may iba't ibang leader at iba't ibang hangarin ang maraming grupo sa Syria. Kaya't maingat pa rin minomonitor ng US ang sitwasyon sa loob ng bansa. Ganon din ng Israel na maiging nagbabantay sa kanilang border. Subalit sa kabila ng lahat ng ito ay marami ang umaasa na hindi lamang mga armadong grupo ang magkakaisa tungo sa mas maunlad at mapayapang Syria, kundi pati na rin ang iba't ibang religious groups na binubuo ng 69% Muslims, 21% Alawites, 6% Christians, 2% Ismailites at 1% Druze dahil ang Syria ay hindi lamang tahanan ng mga armadong grupo, bagkus ay naninirahan rin dito ang mga mabubuting sibilyan at mamamayan na walang ibang hangad kundi ang mamuhay ng tahimik na malayo sa giyera at opresyon sa lupang kanilang sinilangan. Kung nagustuhan mo ang video na to, share mo naman sa iba at mag-subscribe ka na rin. Panoorin mo na rin yung mga videos na nasa kanan para lalo pang maubos ang oras mo.